Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Isa ito sa pinakamaingay ngayon sa social media na napapanood ko at isa ito sa hinahangaan ng mga DDS. Kasi alam ko na ito ay Duterte supporters. Tamang-tama ho ang kanyang pangalan ng kanyang Facebook. Eloy Bugres. Dito ho kasi mga ka-action, binanata niya ho si former Vice President Leni Robredo, ngayon Mayor ng Naga City. At sa isang video na mapapanood nyo po, ay binanata niya din si Mr. President Bongbong Marcos. So dalawang video po ang mapapanood nyo. Patapusin nyo po ito hanggang dulo. Unahin po natin itong i-play ang banat niya kay former Vice President Leni Robredo, ngayon Mayor ng Naga City, and then after ang kay Mr. President Bongbong Marcos na kung saan binanata niya din si Mr. President Bongbong Marcos. Napakaingay ho mga ka-action. Napakagaling ho manira. O eto, i-play muna natin ang isang video. Sa doon sa mga mangingisda, kaging paggabins, tapos tanungin niya, So, ang papa mo pala mangingisda. Tapos ang nanay mo mangingisda din, Ang mga kapatid mo mangingisda din. So, yun pala ang kabuhayan yung mangingisda. So, ikaw mangingisda ka din. So, yun ang kabuhayan yung mangingisda. Ganon mag-interview sila, doon alipungoy pala. Di alam naman ang kabuhayan nila, gold mining. And explain na nga sa iyo, kaya ka nga nandyan sa Sorsogon. Ay sila, ginbagyuhan ang mga mangingisda. Tapos tanungin niya, so, mangingisda ang tatay mo, mga kapatid mo, mangingisda ka rin. So, ang hanap buhay nyo, So, dito kayo kumukuha ng pagkain nyo sa pagiging mga mangingisda. Ay, hindi. Doon sila nakakuha sa pagkain nila, sa pagiging tukador. Sa pagiging nila, gapapatan sila, inding, tsaka persto. Doon sa mga iskinita, ganun ang kanilang kabuhayan, habit lang nila ang mangisda. Ganon kaalipungoy si Leni. Kaya ayaw ko sa kanya, hindi sa marunong magsalita, wala sa sang analysis. Namatay ang asawa niya, wala sang investigasyon. Una sa lahat, pasintabi po sa kumakain ngayon habang pinapanood nyo ang bidyong ito kung kayo po ay kumakain. Alam nyo sa totoo lang, tamang-tama ho ang kanyang pangalan. Eloy Bugres. Para siyang tapos na kumakalat sa social media na wala namang kasorosens ang kanyang sinasabi. Napakasimple ng sinasabi o punto ni Mayor Leni Robredo, kaya niya ho tinatanong. Diba? Kaya ho siya nagtatanong para alam niya kung ano ang pwede niyang maibigay na tulong. Halimbawa kung may ibibigay man siya. Napakasimple pero hindi mo makuha ang punto. Kasi nga, alinganga ka. Kung may alipungoy man dito, walang iba, ikaw ang alipungoy, hindi lang alipungoy, ikaw ay alinganga pa. Ipasok mo yung ulo mo sa rinula, kagoon, tingnan natin kung hindi ka mahawhawan at hindi mo pa makuha ang punto kung bakit nagtatanong si Mayor Leni Robredo. Diba? Ngayon, bigyan kita ng halimbawa. Kung ikaw ay mag-i-interview sa isang tao o pamilya, inaalam mo muna kung ano ba ang kanilang hanap buhay. Ngayon, alam mo ang kanilang hanap buhay, halimbawa farmers. Ngayon, dahil alinganga ka, binigyan mo siya ng bangka. Sa tingin mo ba angkop ba yun sa kanilang kinagisnan na hanap buhay? Hindi. Ginawa mong syunga-syunga ang sarili mo. Ginawa mong syunga-syunga yung taong tinulungan mo. Di ba? Napakagaling mo. Sa totoo lang, hangang-hanga ho ako sa bunganga mo. Napakagaling mo manira. Di ba? Napakasimple ng punto ni Mayor Leni Robredo. Hinding-hindi mo makukuha. Kung ayaw mo man kay Mayor Leni Robredo, wala kami pakialam. Pero kami na mas marami sa inyo, gustong-gusto ho namin si Mayor Leni Robredo. Alam nyo kung bakit? Siya lang ang bukod tanging naging opisyal after ng kanyang termino sa loob ng 6 years bilang isang Vice President ng Pilipinas. Nararamdaman pa rin siya ng maraming Pilipino. Dahil nandyan pa rin ang kanyang sinseridad na tumulong sa ating mga kababayan na nasasalanta ng kalamidad at hindi man kalamidad. Diba? Take note. Bago pa siya naging mayor nun, nararamdaman pa rin siya ng mas maraming Pilipino. Di ba? Partida pa.
Wala pang kinalaman ang gobyerno sa pondo ng kanyang Angat Buhay program dahil yan po ay pinupunduhan ng mga private citizen na may mga maluluwag sa kanilang bulsa na pera. Di ba? Pero, ang Mayor Leni Robredo, gumawa ng kabutihan. Kaya ngayon sikat na sikat pa rin dahil sa kanyang kabutihan. Maraming mga eskwelahan na na-turn over na. Maraming dormitory ang na-turn over na. Mula ng kanyang pagkatapos ng kanyang termino, pinagpatuloy niya ang kanyang magandang advocacy o ang kanyang hangarin na makatulong sa ating mga kababayan. Kaya kung ikaw ayaw mo kay Mayor Leni Robredo, wala kaming pakialam. Gusto namin kung tumakbo si Mayor Leni Robredo ay sasamahan namin siya papuntang Malacanang. Dahil naniniwala ho kami sa pamumuno ni Mayor Leni Robredo, kaban ng bayan ay kanyang iingatan. Sa pamumuno ni Mayor Leni Robredo, lahat may resibo. Di ba? Sa pamumuno ni Mayor Leni Robredo, makakasiguro ho tayo na ang magiging priority niya ay ang kapakanan natin na mga Pilipino. Ipaglalaban niya ang ating bansang Pilipinas. Ikaw, wala ka nang ginawa sa buhay mo kung hindi magparaputakal ka na para kang nagkakalat dyan sa social media na wala namang kasurusens o wala namang kabuhay-buhay. Ang sinasabi mo, baw, hindi punggol na klase utak naman. Ano na utak tamala? Di ba? Ilongga ka, Ilonggo din eh. Di ba? Kahit tubo ako, lumaki ako sa Bicol, no? Pero marunong ako mag-inilonggo. O kaya kung wala ka naman maitutulong, gumawa ka na lang ng content kung paano mo, no? Kung paano mo maipagmamalaki ang iniidolo mo. Kaysa manira ka dyan sa kay Mayor Leni Robredo na wala ka naman ambag. O ngayon mga ka-action, ito pa ang isang video. Ito pa ang isang video na kung saan binanatan niya si Mr. President Bongbong Marcos. Ito, panoorin po muna natin. Uy, BBM, ito lang masasabi ko sa'yo, kung talagang mahal mo ang mga Pilipino, at willing ka talagang tulungan kami, isa lang naman ang solusyon dyan. Pumunta kang bilatsing iloy mo ka sa Iran doon para ikaw ibala sa kanyon, papunta sa Israel. Para lahat kami maging masaya. Huwag mo na kaming sinistress, kay stress na nga kami. Tapos sige, nadagdagan mo pa. Mabuti sana, magaling naman talaga ang presidente ng Pilipinas. Totoo yan. Nagpapackage nga siya sa amin ito, white flower. Para kung manervyos kami, meron kaming idampi sa aming mga liig. Sa mga dito namin, may idampi naman kami kahit papano. Ahay, naluoy gid balay, naawa sa amin si President. Maraming salamat ha. Kahit papano naalala mo kami sa bitik. Thank you, President. At least may pasalamatan. Bilatsing iloy mo. Kahit ikisa kapiraso pala bitit, wala. Tapos, Tama po kayo. Tama po kayo. Hindi ho kayo nagkakamali. Tama ho ang sinabi nyo. Mahal ni Pangulong Bongbong Marcos tayo na mga Pilipino. Alam nyo ba ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos? Iniisip niya ang safety ng ating mga kababayan na mga OFW na naiipit ho sa Middle East. Diba? At alam na alam ko kung ano ang sapat na tulong ng gobyerno or administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga kababayan na umuwi magmula sa Middle East. Baka hindi nyo po alam yan. Diba? At alam na alam ko na ang ating DFA, OWA o si Mr. President Bongbong Marcos ay patuloy na nagmomonitor at nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na mga OFW na nandun sa Middle East. Di ba? Ngayon, yang iniisip mo na sinasabi mo pumunta si Mr. President Bongbong Marcos sa Iran at magpabala sa kanyon, total ikaw naman ang nakakaisip niyang bugres. Kung nagsawa ka na sa buhay mo, ikaw na ang pumunta doon, isok-sok mo yung ulo mo doon, para ka naman ang kulalaknet na ihaboy doon sa dagat. Huwag mong pagsabihan yan si Mr. President Bongbong Marcos dahil kailangan pa namin yan. Diba? Dahil nararamdaman ho namin ang pagmamalasakit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan na mga OFW maging sa atin dito na nandito sa Pilipinas. Wala po siyang hangad kung hindi ang ikakaganda ng ating bansang Pilipinas. Diba? Ngayon ikaw naman ang nakakaisip, baw, di punggol.
Naman kayo di ka nagkanto dito kag ginsuksok mo ng ulo mo dito sa kanyo kung gusto mo na magpahuway. Hindi kayo utos-utusan mo ito si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito yung DDS na napakaingay. Kahit alam na alam nila na nagtatrabaho ang Pangulo, para sa kanila, wala pa rin kwenta. Ano bang gusto nyo? Pag hindi nagtatrabaho ang Pangulo, panay kayo banat. Ngayon na lagi naman nagtatrabaho ang Pangulo na halos wala ng pahinga, banat pa rin kayo ng banat. Di ba? Hindi ba pwedeng magdasal na lang tayo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan na mga OFW na naiipit sa Middle East? Suportahan natin itong Pangulong Bongbong Marcos na kung saan talagang naka-always monitor sa ating mga kababayan na nandun na naiipit sa Middle East. Hindi yung kadadak-dak-dak ka ng dak-dak. Di ba? Na para kang palaka na nahubsan doon sa lupa. Yan ang pinagmamalaki daw ng mga DDS na talagang grabe daw sa social media. Oo nga, grabe nga. Grabe naman, walang kasuro sense. Bigyan mo naman ng sense ang mga sinasabi mo na sa ganon mapulutan naman ang aral ng inyong mga viewers na kapwa nyo DDS supporters para hindi naman magmukhang syunga-syunga katulad mo. Okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.